for I am a sinner. Touch me, Lord, for you are the master healer. Touch my eyes so I could see. Touch the pain that flows in me. Touch my voice so I could praise thee eternally. Touch my heart, touch my life. Touch me, Lord, and I shall be healed. Touch my ears so I could hear. Touch my hands so I could give. Touch my feet so I could walk through Calvary. Touch my heart, touch my life. Touch me, Lord, and I shall be healed. Welcome to In Jesus, Mary, and Joseph. Merry Christmas to everyone. Yan. Yay! Christmas niya until Epiphany. This is what we celebrate. Nalpason DJ Advent niya. We are now in the season of Christmas. Kat gagayam ken kakabsat nagmayat daytoy reading tayo tatay niya. And today we also celebrate the feast of the Holy Family of Jesus, Mary, and Joseph. Ay kat siguro daytoy dapat ti piyesta tayo. Uy, pamilya eh. Daytoy nga programa tayo niya. It is the feast of the Holy Family of Jesus, Mary, and Joseph. So, iti gospel tayo tatay niya. It is taken from Matthew chapter 2, verses 13 to 15 and 19 to 23. Our theme is a family led by faith. Kat gagayam ken kakabsat, dahito yung programa tayo, kat itat daton kada tayo, iti Sacred Heart Community. Non daman iti prayer request you. Please do not hesitate to text 0945-5093-265. Our community center, adajay po basement iti Sangkabalayan building. And good evening and Merry Christmas, Sister Mel, Sister Mayet, good and evening. Sister Marley. Good evening to all. Merry Christmas. Yeah. Second time yata or third time ni Sister Mayet dito. Kasi from Manila siya eh. Yan. So, pati si Ate Mel, no? Second time. Yan. Praise the Lord. Adan tumanan, iti third, fourth, fifth. Kasyay. Okay. So, intay man nga rodrogyan da ito yung programa, iti may sanga kararag. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Thank you, dear Lord God, for this day. Andito kami, giving us this day to greet our everybody, yung mga listeners, yung mga nanonood ng Merry Christmas. At alam namin, dear Lord, na this day is not only for you, but for each and every one of us. Because a Savior is born, Lord. And yun ang pinakagusto namin sa lahat. Ang lahat ng mga yung salvation na binigay mo sa amin na bilang regalo na binigay mo sa amin instead of us nagbibigay ng regalo sa iyo, dear Lord. So, we thank you and we ask also, Lord, to bless everybody. Bless lahat mga nanonood, lahat ng mga kamag-anak namin, our family and friends. Yung iba umuwi dito kasama namin ng Christmas, dear Lord, and we continue to thank you for that good companionship at saka yung masaya na nangyari during your birthday. We ask you also to continue to bless this ministry.
continue to send your Holy Spirit. O come, Holy Spirit, open our hearts as nandito to talk about your love, and also open the hearts of those who are listening. So we thank you, dear Lord God. Continue to be with us. And we ask also the intercession of the Blessed Virgin Mary to be with us. And together let us pray. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kaputa Christmas, intay man nga rod, kantahan daytoy nga sonata. O come, holy, faithful, joyful and triumphant. O come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. O come, let us adore him. O come, let us adore him. O come, let us adore him, Christ the Lord. Sing, choirs of angels, sing with exultation. Sing, all ye citizens of heaven above. Glory to God in the highest glory. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. And because the Lord is born in our midst, let us give the Lord words of praise. Praise you, Lord. Glorify you. Worship you, Almighty God, Jesus. And adore you. And adore you. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus, for your love. Thank you, Heavenly Father, Almighty God, for your Holy Spirit. Thank you and praise you, glorify you, worship you, and adore you. Thank you, Jesus. Open our hearts and minds. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the wither of souls. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Come, Holy Spirit, we need you.
Kat itaman nga rod gagayam kan kakabsat, itay man nga rod dinggen, dahito ebanghelyo tayo, naggapu iti surat ni San Mateo, chapter 2, verses 13 to 15 and 19 to 23. Ibasa tayo iti English, Tagalog kan iti Iloco. Intay man nga rod tumakder, tayong basain ti ebanghelyo tatanga Domingo. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. When the Magi had departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said, "Rise, take the child and his mother, flee to Egypt, and stay there until I tell you. Herod is going to search for the child to destroy him." Joseph rose and took the child and his mother by night and departed to Egypt. He stayed there until the death of Herod, that what the Lord had said through the prophet might be fulfilled. "Out of Egypt I called my son." When Herod had died, behold, the angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt and said, "Rise, take the child and his mother and go to the land of Israel, for those who sought the child's life are dead." He rose, took the child and his mother, and went to the land of Israel. But when he heard that Archelaus was ruling over Judea in place of his father Herod, he was afraid to go back there. And because he had been warned in a dream, he departed for a region of Galilee. He went and dwelt in a town called Nazareth, so that what had been spoken through the prophets might be fulfilled. He shall be called a Nazarene. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Isang pagbasa mula sa banal na ebanghelyo ayon kay San Mateo. Luwalhati sa iyo, O Panginoon. Kristo. Pagkaalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, "Bumangon ka't dalhin mo agad sa Ehipto ang iyong mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi, sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin." Bumangon nga si Jose at nang gabi ring iyon, dinala niya sa Ehipto ang kanyang mag-ina. Doon sila nanirahan hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Pagkamatay ni Herodes, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon habang siya'y nasa Ehipto. Sinabi sa kanya ng anghel, "Bumangon ka, dalhin mo na sa Israel ang iyong mag-ina, sapagkat patay na ang mga nagtatangka sa buhay ng bata." Kaya't bumangon nga si Jose at dinala sa Israel ang kanyang mag-ina. Ngunit nang mabalitaan niyang naghahari sa Judea si Archelaus na anak ni Herodes, natakot siyang pumunta roon. At dahil binigyan siya ng babala sa kanyang panaginip, sila ay tumuloy sa Galilea at doon nanirahan sa bayan ng Nazareth. Sa gayon, natupad ang sinabi ng mga propeta, siya'y tatawaging Nazareno, ang ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. To'y sumaganad na adaw itinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Gloria timapaay ken ka, O Apo. Kalpasan iti papanaw dagiti mamasirib, nagparang ken ni Jose ti maysa nga anghel ti Apo, iti maysa at tagtaginep. Kinunana, bumangon ka,
Inka ipakni dagiti agina ijay Ehipto. Agyan kayo sa jay, aginggat ibagak apumanaw kayo. Tasapulen to ni Herodes ti ubing tapno ipapatay na. Bimangon ni Jose, innala na dagiti agina, ket nagrubwat da iti dayta arabii, anapan ijay Ehipto. Nagyanda sa jay, aginggat ipapatay ni Herodes. Naaramid daytoy tapno matungpal ti insao ti Apo babaen ti propeta. Manipod Ehipto inayabak ti anak ko. Kalpasan anatay ni Herodes, nagparang iti tagtaginep ti maysa nga anghel ti Apo. Ken ni Jose ijay Ehipto. Bumangon ka, kinuna ti anghel. Yawid mo dagiti agina, iti daga ti Israel. Natayen dagiti nagpanggep amang papatay iti ubing. Bimangon nga rod ni Jose, innala na dagiti agina, ket nagsublida ijay Israel. Ngem idinadamag ni Jose, ani Arkelao nga anak ni Herodes ti simukat nga ari ti Judea, nagbuteng anapan sa jay. Babaen ti tagtaginep, napakdaaran manen ni Jose ket napan iti probinsya ti Galilea. Nagtaeng iti ili a maawagan iti Nazaret. Iti kasta natungpal ti kinuna dagiti propeta. Maawagan to iti Nazareno. Iti ebanghelyo ti Apo. Ka o Kristo. Agtugaw tayo. Ket kagem ket kakabsat nagmayat dayto ebanghelyo tayo tatay niya. This is the time gaya ng sinabi ko nung binasa natin last Sunday, no? Na naginip na naman si Joseph. At ito, talagang makikita natin how obedient Joseph is. And this time, ito yung dinala niya, yung family niya to Egypt. Yeah? Itong gospel natin ngayon, it invites us to reflect on the values that create strong and loving families. Ano ba yung mga values na yon? By looking to the Holy Family as a model, families can find guidance and inspiration to live in love, faith, and unity. Gagayam kay Kapsat, ewan ko, lahat naman tayo, galing tayo sa isang pamilya, di ba? Yes. So, Kaya magkakapatid tayo. Brothers and sisters. Yeah. Correct. Kaya, sige nga, in our following Christ, no? As being part of a family, how are we following the footsteps or yung examples ng Holy Family, like Mary, yung values niya, si Joseph, yung values niya ni Joseph, yan, syempre yung pinag-usapan natin, obedience, yung trust niya kay God. Si Mary, humility, no? Pondering, yan, marami. Caring, yan. So, si Jesus, ano naman ang makikita natin na values niya? Syempre, nung bata pa siya, obedience din, no? Yes. Yan. So, since we came from a family, ano ba yung nakikita din natin para we can follow the example of this Holy Family of Nazareth? So nakikita ko ang father talaga. Ang father isa sa big influence sa isang pamilya na kung ang tatay ang mag-lead talaga na going to God, parang nag-o-obey lahat, no? Like for example, my father. So, ang father ko palagi sa simbahan. So, kami naman na magkakapatid, ganun din. Pero may nakikita ako na family na yung father na hindi pala simba, halos hindi nagsisimba kahit Sunday lang po. Yung mga anak ganun din, hindi kahit yung nanay pala simba, pero kung ang tatay
Kasi gaya si Joseph, siya talaga yung palagi all the messages of the angel. Sila ni Mama Mary nag-obey kaagad eh. Kasi father is the head of the family. So malaki talaga yung role ng isang father as the head of the family. Paano yung pananampalataya ng isang pamilya sa Panginoon Hesus? So kahit na yung nanay, paladasal, yung tatay naman halos hindi nagsisimba, parang nakikita ko halos lahat ng nakikita ko ang mga anak, wala din. Hindi din. So, malaki ang role ng father sa isang pamilya. Yun naman ang point ni Sister Mayet, Yes. yung role ng isang ama. Siguro si Ate Mel, role naman ng isang ina ang isi-share mo. Sige nga Ate Mel, Okay, so- let us listen to your sharing. So, as a mother, malaki din yung role natin sa family. Same sa father. Kailangan din kasi mag-balance ang role natin. Hindi porke head of the family ka, so sa father, siya na lahat masusunod. So, as a mother, tayo ang light sa family, may tinatawag tayo na respect and love sa isa't isa para may harmony sa family. Kasi tayo ang model tayo ng mga bata, nakikita nila tayo. So kung anong mga ginagawa natin as parents, as a mother, as a father, so nakikita ng mga bata, so doon sila kukuha. Doon nila kukuha sila ng guidance. Tapos kung nakikita nila ang parents nila na maganda ang pinapakita, so nandun ang respect and love and takot sila mag-commit. Kasi sasabihin nila na syempre hindi yan maganda, magagalit si mama or si papa. Kaya malaking influence talaga sa atin as a parents, especially sa faith natin, sa spiritual. Kasi yun ang strength natin sa family. Nandun ang foundation na kung si God, nakikita nila na prayerful, good model ang parents. Minsan magko-commit sila ng hindi maganda, pero makikita nila at maiisip na ay, hindi pwede tayo gagawa ng ganyan. And of course, through our prayers. Through our prayers, doon natin sila mag-guide. Doon natin sila malilid sa tamang landas. Lalo na sa panahon ngayon, maraming influences sa environment. So, kung mahina-hina tayo na parents, so, maybe, yung way nila, hindi straight. May doubts. Kasi, yung guidance natin sa kanila, mahina din. Kaya as a parents, ipakita natin sa kanila ang strong faith, yung magandang gawa natin, para by the time na susundin nila tayo, they're sure na nasa tamang way din sila. Amen. Yan. So, I guess, ganon, lalo na sa spiritual. Yun talaga ako as a mother, prayers. Kasi yun nga, mga bata ngayon, maraming outside forces na pwede sila ma-influence. So, as a mother, pakita natin na we are strong enough sa faith, decisions, yon, with the guidance of their father. So, dapat maganda din para
they have no chance. No chance to Walang excuse Yes, para walang excuse. Kasi sa mawali father. ba? Yeah, oo, may command kasi pag father. May Although may command din si Oh, mother. yes. Yes. Pero tama 'yon. Kailangan talaga both if possible. Yes. Yes. Yeah. Oh, Sister Marlene, as family and life, bilang isang family and life counselor, counselor ha, ano Hindi, kasi- naman ang masasabi mo Oo. dito? It's the family. Ang pinakita dito ni Saint Joseph na dapat alagaan talaga yung pamilya. Because we know that the family, pag nag-break ang family, nag-break din ang society. Yes. Yeah, di ba? It goes also. And sabi nga ni Saint, si Sister Lucia, yung pinaka-last na visionary of Saint Fatima, Yeah. of Our Lady Fatima. Pala, yun ang sinabi niya. Doon sa message ni Mother Mary daw sa kanya is the last battle during these end times is the battle in the family. Yeah. Yes. Nga, the evil one would try to talagang to break the family kasi nga Yeah. if you break the family, you break the society and the nation. The At church. kaya yan. Kaya the church. Kaya ang family is ang pinaka basic. Ang yun ang doon. And sabi nga ni Lord, or even Jesus telling that the Father, your husbands, you have to love your wife as Jesus loves his church, and you even have to, as husbands, you have to sacrifice for your wife. Kaya minsan tinatanong ko dun sa mga mag-asawa, pagtanungin sila nga, are you willing to die for your wife? Yung ibang lalaki, nagugulat, hindi nila alam sasagutin kung they look down o kaya ganun, baka may isa lang magsabi, oo. Pero sabi ko, sometimes it's not the dying na physical death. It's to die yung kunwari, dying sa mga bad habits mo. Dati, mahilig kang uminom. Ngayon na may family ka, you die to it. Hindi mo nagagawin yun kasi you have a family to take care of. Oo, kung dati ka naman palaging umuwi ng 4:00 ng madaling araw, ay hindi na. Kasi you have a family. Kaya yun yung dying to oneself ba? It's a sacrifice. Kasi sabi nga, there's no love kung walang sacrifice. And that is what we mothers and fathers do to make the family one. Talagang masakripisyo for the family. Parang yun ang doon. And as mothers, as wives, ganun, support your husband. Yung always, sabi mo nga, decision of the father will follow. Oo. But a mother naman, you have to be a prayer warrior for your husband. Yun ang inaano doon. And it is very important talaga, ang pamilya. There are tulad ng we go for recollection, may pinuntahan kaming school na yung class daw yon is yung pinaka worst class they had. Mga rebelde, may 4 na days tried to commit suicide. Lahat, if you ask them, bakit? Kasi hindi kami mahal ng magulang namin. Yun ang ganun. And ang family, asan ang nanay mo? Nasa Hong Kong po. Oo, kukyuso po. Pero may pamilya na iba. Ay, ang tatay mo, nasa Hong Kong din po. Nasaan? May pamilya ding iba. Sino nag-aalaga sa'yo? Yung lola kong matanda na. So we can see the hurt na nararamdaman. Kaya they become rebelde. Mga ganon, they go into drugs, they go into depression, everything because of the love that they want from their parents, yung mother and father. Kaya yun ang pinakita na Saint Joseph na he did everything to protect the family. Ganon din si Mama Mary, the love. Si Mama Mary, sikat na sikat, di ba? Si Saint Joseph yan. Pero si Mother Mary still honors more ang Saint Joseph. Kahit na sabihin mo siya, being the head of the family. Very submissive. When you were talking about yung, yung Tatay. the tatay who does yung kanilang duties as meron study na it's made in Switzerland yata. It's a Switzerland study na sinabi niya, if the child will express his faith, ganyan, most likely hindi din yung parents. Hindi walang susunod.
yung spiritual nila. If the mother will also yung do her duties as a Catholic, as a Christian, to go to Mass and everything, ganun, hindi lahat, only 35% susunod yung pamilya. But if a father will do his duties na ganun, to go to Mass, to call his family, 85% na susunod yun. So, iba ang tatay. Ang command. Ang command ng tatay. Yun ang ano doon is. And Yeah. another thing is yung fatherless families. Yun ang isang parang they call it even epidemic in States kasi yung wala ng father figure sa family. And children who were brought up in fatherless families, sila yung nakukulong, sila yung nagiging drug addict, sila nang rape, silang gumagawa ng lahat ng ganun. Kaya doon sabi ko, hindi ko, ang tatay pala, napaka-importante. So, to make the family strong, we really need fathers. Yun talaga yung role, no, na binigay ni Lord sa atin. Iba ang role ng ama, iba ang role ng ina, iba din ang role ng mga anak. And ang importante doon is we support each other kasi sabi nga ni Rick Warren, 'di ba, yung ano ba 'yun, yung they complement each other. Yan. They complement each other. Hindi pwede na yung isa lang dapat nagsusuportahan. Kagaya nga ng sinasabi ninyo na dapat ang ama siya yung model, siya yung head, siya yung magko-command talaga. Pero kailangan talaga sinusuportahan din niya ng nanay. Nakikita ng mga anak na sinusuportahan ng nanay. Kasi kung hindi nakikita ng mga bata na sinusuportahan niya ng nanay or ang nanay yung dapat nagsisubmit. 'Di ba dun sa Bible, yun ang sabi niya, women submit to your husbands. As the church submits to Christ. Yun. Kaya nga yung sinasabi ni Ate Marlene kanina, the family is the smallest unit of the community. Para yan isang church na ang head, 'di ba ang church natin, ang head is Christ. And we are all the body. We are one, we are the body, no? Sa family, yung tatay ang head at ang nanay, ang anak, sila yung body. And whatever mangyari sa isang body, nararamdaman ng buong katawan, 'di ba? Kaya nga 'di ba when during the wedding, 'di ba may veil na inilalagay. 'Di ba? Paano ba nilalagay ang veil? Sige nga, Sister Mayat. Ang veil ang sa ulo sa ng babae. Tapos dito sa shoulder ng ng lalaki. lalaki. Ibig sabihin nun, mayroon lang isang ulo na nakalitaw, no? At yung ulo na yon, siya yung ulo ng pamilya. Yes. Okay. So, parang kaya sila one body. Yan. Kaya hindi pwedeng underin, Oo, hindi pwede. Kundi baliktarin nila yung baliktarin na yung vein. Kung gusto nila na under, di yung lalaki ang mag-veil. Pero hindi yun ang will ni Lord. Yes. Yan. Kahit na gusto ng lalaki na ganon, hindi yun ang will ni Lord. Kaya nga maganda na makita din natin dito. Parang dito, 'di ba si Saint Joseph nga, not even a single word na makikita ka sa Bible na sinabi niya, no? Pero he is a very powerful figure of a kind of man na meron, no? Yes. Kasi yung obedience niya kay God, ewan ko, pero 'di ba lahat tayo nagbasa nung Consecration to Saint Joseph na yun. It's a very powerful book, no? At makikita natin talaga doon yung mga characteristic ni Saint Joseph. Ay, hindi lang pala siya, basta-basta. No, he is the terror of demons. Kasi, yung pagpunta pala nila sa Egypt,
'di ba, gabi pa yun. Oh, intayon ko na napandan. The way going to Egypt, marami pong mga NPA doon, mga masasama. Maraming mga dangers. and, mga oo. dangers, no? Kaya ano 'yun, it's a very risky na travel. At talaga, pinanindigan ni Jose. Hindi niya sinabi na, apay ngay Lord, nga di tapay laeng, ti papanan mi, ito'y langan, aglamang kami lang dito. No. He took the risk. At ganun sana ang mga tatay na talagang sila yung mag-raise ng kanilang mga families to protect their families, to really care for them. Ang dami. Kaya nga maganda na ang mga tatay ang maging model talaga nila or ang i-follow nila. Yung example ni Saint Joseph. At ako, Emily, ang model mo dapat si Mary. Yeah. Oo. Especially sa pagsasalita, sa humility. Yan. Yeah, the mothers, no, yun, ang model din natin is Mary. Sana, kasi, di ba, kung fina-follow natin yung role na sinet ni God para sa family natin, it will be the family na gusto ni Lord para sa atin. Amen. And di ba, sabi ka, ang family talaga ang dapat i-protect na natin. Yes. Especially at this time na digital age. Ganon. Na sometimes na hindi na nasusunod ang anak na lang, hindi na yung magulang. 'Di ba? True. Sometimes it is Totoo yan. our role as parents, hindi na masyadong kasi sometimes we don't want to mapagalitan sila, we don't want to hurt them, pero at the same time they're not growing as they should grow, yung mga virtues, mga ganon. So, and it is difficult for us, especially for parents, di ba, na to bring up children talaga who are also God-fearing. Struggle ng Oo, parents. that's the struggle of parents. Ang ganda nga nung sinabi ni Ate Mel kanina, dapat yung firmness, yung talagang mo sa mga anak mo. Na ikaw pa rin yung nasusunod. Yeah, No? Hindi yung sila. Oo. Di ba? Oo. Ang hirap kaya nga sabi oo. ko, Ate Mel, mag-share ka sa kasi si Ate Mel, nagpalaki siya ng 4 na anak. And now they are all professionals. So, gaano kahirap yon, Ate Mel? Madali ba? Hindi. Sa totoo lang, siguro sa grace din talaga ni Lord. Oo, sa grasya. Kasi hanggang ngayon, yes, we are very proud and thankful. Masunurin sila. Alam mo yung, kahit na yung may asawa is mag-30, parang, yes, awa ng Diyos, pa rin sila. Alam mo, feel pa rin namin na, siguro, yun nga, sa pagpalaki namin, through prayers, pero yun, hindi sila yung tipong priority, yung sa labas. Oo, kasi, 27 ang pangalawa, nagtatrabaho na, pero pagsasabihin ko, what time kayo uuwi? Malilate sila kasi nasanay sila na hindi ako makakatulog. Kaya nga natandaan kong sinabi ni Brother Ronnie na i-entrust kay Lord, lalo na nag-work na sila. Kaya medyo nabawasan yung worry ko pag nasa labas sila. So, nakakatulog na ako. Basta sabihin ko lang, open lang yon, i-close nyo, mga ganon. Open ang door, pero hindi nala. Close ang door, pero hindi nala. Yun. Kaya sabi ko, through prayers, kasi kahit alam mo yung naniniwala ako na kahit tulog sila,
Tapos medyo kung may something, alam mo yung ipe-pray over ko sila. Parang isa-signan of the cross ko. Alam mo yung, basta malakas nga talaga ang prayers. Kaya yun, sawa ng Diyos nakaraos din na professionals na sila lahat, na hindi, although sunod-sunod, nag-abot na 4 ang college, pero when it comes sa mga luho, sa mga nairaos namin na lang, pasa-pasa. Ayun, ngayon, very close pa rin naman sila. I Kasi, think isang nakatulong talaga. if you look at people, kasi nakwento mo noon that tumigil ka sa work, di ba? yes, yun pala. Nakatulong yun. Tama Kasi yun. if you compare yung mga tao noon, mga Oo, mothers naniwala. natin noon, hindi nagtatrabaho, nasa Yes. bahay. Nasa bahay lang. Maayos ang Oo, totoo pagpapalaki yun. ng mga Yan, bata. yes. Kaya yung guidance Kalimutan mo ko yun. as a mother, kasi Yes. kinuwento mo sa akin na nag-stop working. And if you compare ngayon ang working mothers, hirap tayo to discipline our children. Totoo Kasi yun. hindi natin siya kasama all the time. Totoo. Di lalo na yung iba na they go abroad, Oo, yes. OFWs, tapos Tama kumuha yun. lang, iniwan yung anak. Siyempre, hindi kaya na ni Lola palagi, di ba? Si Lola pa nag-spoil. Ganyan. O kaya, Sacrifice. yaya na lang. Sacrifice. Kaya it is it's a Yes. sacrifice. It's Oo, wala akong board for the, throughout. kaya it is worth it, di ba? Kahit na hindi Yes. hindi ka naging sa career mo, at least yung pamilya mo naman. Kasi is lagi kong sinasabi sa kanila, siyempre sunod-sunod sila, 4. Sa Philex, siyempre tinitingnan kayo. Sasabihin ko, wala na nga trabaho ang mami niyo. 'Di ba? So, bakit hindi ko pa kayo maalagaan? yan. So, left and right yan. Mula, basta parang okay lang ako na walang trabaho. Tapos, ang good lang naman talaga doon. Hindi ko na feel kay Lumaki na Mister. sila. Hindi, kay Mister, na hinahanapan niya ako na mag-work. Parang siya mismo na kontento na nandyan na ako sa bahay, taga-alaga ng sunod-sunod na mga anak. Praise God. Yes, ganun Praise pala God. tama. Isang, Oo, doon yan, ako kasi naniniwala. nakita ko yung Yes, difference oo. ng parents noon at parents ngayon. Parang in-embrace ko na siya. At saka ang nakita ko kasi dun sa kwento mo, Ate Mel, yung because the children felt love talaga Yes, in your yan, home. siguro. Oo. Kaya kahit na na malayo sila, talagang clingy pa rin sila sa inyo. Even na professional sila, pag sinabi mo na, tara na, talagang sunod sila, ganun, no? Kasi they felt your love. Ganun, Oo, di ba? tama, yun, Ay, yun. parang syempre kung dahil alam nila na mahal mo sila, alangan namang susuklian nila yun ng pagiging basagulero or they will not also do something that will hurt you kasi Yeah. mahal ka din nila. Yan, tama. Kaya Yung nga, isa yun, oo. Kaya nga pag minsan Tandaan tinanong ko. mo yung isang mother, anong trabaho niyo po? Ay, housewife lang ako eh. Lang. Yung, tapos Pero tapos hirap. parang nahiya. Pero that is yung strength of the family, di ba? Noble. Grace at gift. Noble ng profession. pamilya. Yung hindi mo sabihin, housewife lang ako eh. Ay, nako. Ganun. Housekeeper. Housekeeper. Yun kaya ang Yes. pinakamahirap na profession. True housewife. Tapos pinakamahirap wala pang sweldo, Oo, 'di ganun. ba? Yes. Lahat 'yan ang is pagmamahal, sakripisyo talaga. Sacrifice. Praise Yes. God. Ay, nako, ang dami nating kwento at ang ganda ng ating isa pala, short lang. Family, pag sinabi natin, openness to life. Yes, Yun pala yung isa sa mga value na dapat nakikita natin sa family, openness to life. And praise God, Ate Mel has 4. Di ba? Open sila sa life. Oo, yeah, Oo. correct. Oo. So, ganun din, no? When Thank you, Lord. when Joseph and Mary really took care of Jesus, that is being open to life, protecting life. At sana ganun din tayo as advocates, shall we say advocates,
yung mga nagtatrabaho with the Family and Life Ministry of the Diocese, no? Ito yung mga lagi naming sinasabi na ay nako, wag tayong gumamit ng contraceptives, merong ibang paraan para which is natural, approved by the church and everything. Pleasing to God. Pleasing to God, yes. It is natural family planning. Meron po. At if ever man gusto nyo or interesado kayo dyan, andito lang kami ni Ate Marlene. May patalas we ka. can cater to you. At saka kung yung bagong gustong magkaanak, gusto nyong babae, tuturo namin sa iyo. Oh, Gusto yes. nyo na lalaki, tuturo namin sa iyo. Secret. Oh, Hindi by- positioning yun. Oh, by Pero the it's way, yan. Ate, this is the one of the most important thing. Family, nasa will yan ni God. Ang gusto niya ganyan, no? Blinibless niya talaga yan. Kaya sa mga hindi pa po nagpapakasal sa Yes. simbahan, you please approach po every parish or diocese, Sa church, parish. Meron Parish, pong desk dyan, Family and Life desk, or sa mga katikista ninyo, tanungin nyo po, kasi si Father, I believe, will be very willing. Han nga masapol nga, adakkel ti kwarta, tapno agpakasar, iji simbaan, no? Because what we need only, tapno makasar ti babae kan lalaki, jay couples, nya, babae kan lalaki, duwa nga, witness. Sino ba dyan witness? Ninong kaninang, kasta, ni Padi. Di ay lang ti masapul di simbaan apo tapno matuloy ti kasar. Ano nga masapul ti kwa? Ano nga masapul Ti ti baboy. Handa. Basta judakal nga restaurant itang nalaka. Kasi lang. Haan nga masapol apong aggastos tayo ti dakkel tapno ti kasta papakan tayo ti buo nga barangay winubuo nga clan. No, that is not the plan, or what is important is for the woman and the man receive the grace of God through the sacrament of matrimony. And then I have because you mentioned about marriage, kasi meron couple dun sa sa Tibungan. They're already 35 years married. So para mga 50 plus, almost 60. So I asked them, apay nga agpakasar kayo pa lang ti simbahan, kasi married naman sila sa civil. Kasi may uncle daw siya na at 80 nag-request na magpakasal sila. Although they've been living for so many years sa simbahan. Tinanong daw niya bakit. Sabi niya, kasi parang at my age, I know na ito ang paraan for me to go to heaven. Oh. Yun ang sinabi niya. Kaya yung mga pamangkin, mga ganun, kahit na civil lang sila, they also got married sa Praise church. God. Di ba? Kaya sa nung sinabi ko kay Father yun, sabi niya, wow, that is a good example that we really need yung sacraments in Yes, order to sacrament. go to heaven. So, thank you. Amen. Itataman nga rod gagayam kan kakabsat, intay man nga rod ikararag no nyaman dagiti an anik ikon iti puspuso tayo, and may we have Sister Mayet lead us into prayer. Okay, Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na ito, na itong topic namin tungkol sa family. Panginoon, itinaas namin ngayon yung mga pamilya na nakikinig sa amin, mga pamilya na may mga problema sa kanilang mga tahanan, problema sa kanilang mga anak, sa mga may sakit na asawa, sa mga anak na hindi nila makontrol. Panginoon, itinaas namin sila lahat sa inyo. Alam namin na may mga pamilya ngayon, Panginoon, na problema sila financially, na problema sila kung saan sila kukuha. But kayo lang, Panginoon, ang the greatest healer, na kahit walang pera, alam namin, Panginoon, na pwede nyo silang pagalingin sa pamamagitan ng panalangin namin ito. Yung mga nangangailangan
na maospital, na problema sila ngayon. Wala silang mga pera, yun ang problema nila, Panginoon. Yung mga tatay, may cancer, talaga Lord, itinaas namin sila sa inyo. Tulungan niyo po sila na mapagaling. Alam namin, Panginoon, kayo yung the greatest healer, kayo yung doctor nila. Hindi po hadlang ang financial na pagkukulang sa pamilya. Kung di kayo, Panginoon, turuan niyo po yung isang pamilya na sabay-sabay na manalangin sa inyo. Give them faith, Lord. Bigyan niyo sila ng pananampalataya sa inyo na lahat-lahat po ay nanggaling sa inyo. Na we're nothing without you. Lord, ibigay niyo sa kanila yung kagalingan sa kanilang mga problema, financial, sicknesses na nangyayari ngayon, yung mga nakikinig sa amin ngayon, Panginoon. Ibigay niyo po sila. Ito, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Jesus, Mary, and Joseph. I give I you give you my my heart you my and my heart soul. and my soul. Jesus, Mary, and Joseph. Assist me in my last agony. Jesus, Mary, and Joseph. May I breathe forth my soul in peace with you. Amen. Together we pray. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The Father, Son, Holy Spirit. Amen. Till next Sunday. Happy New Happy Year! New Year! Merry New Year Christmas na ba? and a Happy New Year! Happy New Year! Touch me, Lord, for I am a sinner. Touch me, Lord, for you are the master healer. Touch my eyes so I could see. Touch the pain that flows in me. Touch my voice so I could praise thee eternally. Touch my heart, touch my life. Touch me, Lord, and I shall be healed. Touch my ears so I could hear. Touch my hands so I could give. Touch my feet so I could walk through Calvary. Touch my heart, touch my life. Touch me, Lord, and I shall be healed.